So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, pag-usapan ngayon natin itong statement nga po ni Robin Padilla na alam naman po natin na dugong DDS, dugong Duterte. Sabi niya yun, siya may sabi nun. No? Na kahit daw po na hatiin daw po siya, Duterte daw lalabas sa kanya. Gago lang no? Puta tumakbong senador. Ang motivation Duterte, hindi taong bayan. Dapat kasi mga ka-streetways, dapat, kung tatakbo kang senador, dapat ang motivation mo, taong bayan, hindi Duterte. Pero itong si Robin Padilla, dahil sa sobrang katangahan niya, umamin na talaga takasuporta lang po talaga siya ng mga Duterte. Oh. So, tingnan nyo to, Oh, saan na ba yan? Si Boy Sili, no? Si Boy Sili. Sabi niya dito, malungkot, syempre, kasi matagal kong inaantay yun. Ikinalungkot ni Senator Robin Padilla ang pagbasura ng ICC Appeals Chamber sa appealing interim release o pansamantalang paglaya ni dating Pangulong Duterte. Actually, di ba makuha ni Robin Padilla na ang isa sa mga rason kung bakit hindi po makalaya si Digong, sila ring mga politiko nakasama po sa network of supporter ni Digong. Hindi lang po taong bayan, hindi lang po mga DDS, pati rin po silang mga politiko mismo. Di ba? So, may video dito Teka lang. Sa naging decision po ng ICC na i-deny yung request or yung motion for interim release ng ni dating Pangulong Duterte. Malungkot siyempre kasi tagal kong inantay yun So, medyo nakatutok nga ako sa TV kanina Kaya nga ako umalis sa plenary sandali, umakyat ako, nanood ako, nagantay ako. Pero nung nagbabasa na yung judge, sinasabi na niya yung mga merits, sabi ko sa aking lawyer, wala na to. Malungkot na to. Buti nakakaintindi ka ng English, no? Yun po, malungkot. Siyempre, depressed. Kasi inasahan natin yun. Inasahan natin. Dahil tandaan na si Digong. Hindi naman tayo humihingi ng kahit ano na hindi naman sa threat kasi sinasabi threat. Yan, okay. So, dyan po talaga, ito po yung maling-maling narrative po talaga ng mga DDS. Ito po talaga yung sobrang maling narrative ng mga DDS. So, ibig sabihin nito, hindi talaga nila naintindihan yung kaso. No, malinaw po sinabi po ng judge, na ang isa sa mga rason kung bakit naging flight risk si Digong sa mga network of supporter. Kasama na dito si Robin Padilla. No? Ngayon, sabihin na nga natin na si Digong hindi na siya threat. Pero physically, oo. 'Di ba? Physically, si Digong mismo. Matanda na yan, 80 years old na yan, 'di ba? Mahirap na kumilos yan, hindi na nga makatayo Siya mismo, hindi na siya threat. Si Digong. Pero yung impluwensya ni Digong, ayun ang threat. At kasama kayong mga senador doon. Hindi nyo pa rin talaga gets, ibig sabihin. Hindi nyo pa rin talaga nakukuha yung ibig sabihin ng desisyon ng judge, ng ICC. So dahil nga po yun sa impluwensya, political ni Digong, makakagawa pa po ng hindi magandang bagay si Digong para po makapagtago at makalaya. Hindi, makapagtago at makapagtago. Oo nga pala. Di ba? Dahil po sa network of supporter ni Digong sa mga politiko, mas magkakaroon po na pagkakataon si Digong na makapagtago. Di ba? Impluwensya sa DFA, impluwensya sa mga politiko, impluwensya sa ahensya ng gobyerno, impluwensya sa mga senador. Alam nyo, yung lahat ng ginawa ninyo, nakikita po ng ICC yun. For example, yung ginawa po ni Amy Marcos, tinan nyo akala nyo ba yung ginawa ni Amy Marcos na nag-conduct ng hearing kung paano inaresto si Digong? Akala ba nila nakatulong yun? Hindi po nakatulong yun. Mas lalo pa po nagpabigat yun sa kaso ni Digong. Doon po nagpapatunay na talagang meron pa po talagang power political si Duterte kasi isang senador ang lumaban para wag siyang maaresto. Yung ginawa nila dati, yung ginawa nila dati, naalala nyo to? Tignan nyo to.
Yung ginawa nila dati. Ano ba yun? Ito. Ito yung ginawa nila dati. Actually, tanga-tanga ng Senado dito. Senate Office Resolution on Rodrigo Duterte House Arrest. Tingnan mo naman nakakatangahan ng mga senador natin, especially yung mga bobong mga DDS senators. Gumawa sila ng resolution, ipapasa nila sa ICC. At ang resolution po na yon, palayain si Digong. Di ba? Senate Office Resolution on Rodrigo Duterte House Arrest. So ano ba yan? So wala lang. So within 15 voting in favor, 3 opposing and 2 abstaining, the Senate adopted on Wednesday a resolution requesting to the International Criminal Court to place former Rodrigo Duterte under house arrest for humanitarian reason. Alam niyo yung ginawa po ng Senado 2 months ago, sumulat po sa ICC bilang isang institusyon, bilang isang Senado, bilang isang senador, as a group. Di ba lalong napagtibay ngayon, mas lalong napagtibay ngayon ang sinasabi ng ICC na dahil sa network of supporter ni Digong sa politika, flight risk siya. Naalala niyo ba to? Ito yung mga bumoto. Aside from Zubiri, Cayetano, and other senators who voted favor, ay ni Marcos, Robin Padilla, Marcoleta, Bato, Jinggoy, Bongo, Joel Villanueva, Gatchalian, Ligarda, Tulfo, Erwin Tulfo, JB Ejercito, Pampilo Lacson, tsaka Mark Villar. So yung nag-abstain dito, si Tito Soto, tsaka si Rapi Tulfo, nag-abstain. Yung nag-oppose, 3. Si Risa, si Bam, tsaka si Kiko Pangilinan. Alam niyo ginawa ng ano dito ng Senado? Gumawa ng resolution. Pinagbotohan. At ang resolution po na yan na sila daw po susulat sa ICC na magre-request na si Digong ay pauwiin ng Pilipinas dahil may sakit na nga daw at matanda na raw. May nangyari ba dito? May nangyari ba? Wala. Napasama pa nga lalo. Paano napasama? Lalong napagtibay ngayon yung sinasabi ng ICC na flight risk si Digong. Kasi once na umuwi si Digong, meron siyang mga kasamang mga politiko na kaalyado niya, baka itago siya. Diba? Hindi naman kasi mga simpleng tao itong mga to eh. Mga senador po yung mga yan. Mga senador na mga tanga. Ewan ko sa inyo, pero grabe naman katangahan ng mga senador natin. Kasi alam nyo, mga kababayan, kung ako, andito ako. Sa naging decision po ng ICC na i-deny yung Kasi kunwari ako, senador ako mga kababayan, tapos pro Duterte ako, ito yung una-una ko na-raise up eh. Hindi ba makakasama lalo itong ginagawa natin? Kasi pinapakita natin na talagang flight risk si Digong. Kasi for humanitarian reason, pero kung tayo, di ba, physically, hindi siya threat, pero politically, threat pa rin po siya. Yun po, malungkot. Siyempre, depressed. Because, Kasi inasahan natin yun. Inasahan natin. Dahil tandaan na si Digong. Hindi naman tayo humihingi ng kahit ano na hindi naman siya threat kasi sinasabi threat. Paano naging threat yung matanda? Kaya lang, siyempre, desisyon nila yun. Opo. Pabalik kayo doon? Matagal pa ang recess namin eh. Hindi naman pwedeng umalis nang hindi pa tapos. Pero siyempre, babalik. Kasi hindi ko din naman parang ikaw din, lagi ka din nandun. About the Vice President, nagkausap po kayo kahapon. May sinabi po ba siyang plans to go to The Hague anytime soon? Kahapon, hindi kami nagkausap tungkol doon, pero narinig ko siya. May kausap siya eh. Hindi ko alam, hindi ko matandaan kung sino si
Senator JV ba o si SP yung kausap niya nung sinabi niya na papunta siya ng Hague. Okay. O, sinabi niya pa kung sino yung nandun ngayon eh. O yan. Pati yung pagpunta-punta nyo ng Hague, recorded din po ng ICC yan. Di ba? Yung mga senador po na pagpunta-punta nila ng Hague, recorded po ng ICC yan. Senador kayo ha? Supporter kayo ni Digong ha? Ewan ko ba? So ngayon, parang ito, may papakita ko sa inyo, no? Parang si Pambari 4. Tingnan nyo, kilala nyo si Pambari 4? Yung governor po ng Cebu. Ito. Yan. Tingnan nyo ito po yung example po ng kulto. So, governor na to may impluwensyang tao din po ito Pambari 4, governor ng Cebu. Please bring him home. Maawa naman kayo. Tandaan nyo, no? Ano bang klaseng utak tong mga DDS na to, no? Di ba nung nakaraan binaha ka? Di ba nung nakaraan yung Cebu binaha? Di ba nung nakaraan yung Cebu nakitaan po ng sangkatutak na manumalang flood control project? Pagkatapos ang isa sa mga dahilan nito, nangyari itong mga baha na to nung panahon ni Digong. Di ba maraming namatay po sa Cebu dahil po dyan sa manumalang flood control na yan. Tapos ngayon, ang gusto mo ngayon, bring him home pa rin? Grabe naman talagang grabe kakultuhan ng mga talaga. Grabe kakultuhan talaga ng mga to. Noong nakaraan lang, nagrereklamo si Pambari 4 na oo, tama, sabi niya ganun, na ito mga manumalang flood control na nangyari sa Cebu, kaya kami binaha ngayon. Nagsimula yan yung panahon ni Digong. Tapos ngayon, bila ka makikibring him home? Anong klaseng utak meron to, no? Anong klaseng pag-iisip meron talaga itong mga bobong mga DDS? O, diba? Bali yung lindol sa Cebu, medyo ano pa natin yan Understandable pa natin yan kasi lindol yun Pero yung inulan, tapos binaha, tapos nakita ang madaming flood control project na ghost project nagsimula kay Digong. Tapos ngayon supporter ka pa rin ni Digong. May problema ka na sa pag-iisip, Ma'am Pam. Oo, Pambari 4, mukhang may saltik ka na rin po ata para ka. Tingnan nyo, makamukha na sila ni Sara. Di ba? Tingnan nyo yung mukha ni Pambari 4 at ni Sara, makamukha na sila. Kung paano umiti, paano tumawa, kung paano magsalita, para din po silang parang kulang-kulang mag-isip. Ito pala mga kababayan Isang malaking example na nga po ito, na mukhang mahina po talagang kokote ni Pambari 4. Di ba? In the first place mga kababayan, sinabi na nga po ng ICC na dahil po sa mga supporter po ni Digong, na mga politiko at kasama si Pambari 4 dito, ito po yung mga rason kung bakit hindi po napalaya si Digong. Tapos ngayon, bigla siya magsasalita na bring him home, maawa naman kayo. O di pinagtibay mo lang lalo yung sinasabi ng ICC na totoo pala. Ikaw mismo nagbibigay ng example. At pangalawa mga kababayan, binaha po yung Cebu. Yung dati pong coastal line na hindi binabaha, binaha po ngayon dahil nga po, binaboy po yung flood control project. At nagdireklamo ko nung nakaraang araw lang na lahat ng tanong simula na panahon ni Duterte, tapos sasabihin mo ngayon, bring him home. May saltik sa utak talaga tong mga to. No, sabi ko nga sa inyo hindi kayang i-describe sa word stupid. No? At bobo at tanga yung mga supporter ni Digong 'Di ba? Ito yung ito yung stupid to the highest level talaga. Na kahit na andyan na yung mga facts. No, hindi pa rin nila naintindihan yung mga bagay-bagay. Totoo. Mahina talaga yung utak niya ni Pambari 4. Mahina talaga. Hindi kayang i-analyze na kanyang didilis brain kung ano may nangyayari sa politika ng kanyang pinupuon na Tatay Digong. Totoo yan, no? Napaka-uncurable na nga talaga nila, no? Kasi mga kababayan, kung talagang
gumagamit ng utak yan, kung talaga may pag-asa pang magbago yung mga yan, sa dami ba naman na nangyari, dapat ngayon pa lang po, natauhan na yung mga yan. Di ba? Tama, di ba? Kung talagang nasa tama sila pag-iisip, sa dami po naman nangyari kay Duterte na nakagaguhan at kabulukan, dapat dati pa lang po natauhan na yan, pero ngayon hindi pa rin. Talagang wala silang pag-asa sa totoo lang. So yun mga babae, no? So kayo po, no? Ano masabi nyo nga po dito? Sa statement nga po ni Robin Padilla at saka dito nga po sa mga ginawa nga po ng mga didilis regarding po sa kanilang mga sa kanilang pinupuon na Duterte na imbis po na makatulong, pabigat pa nga po lalo. No? Imbis na makatulong po sa kanila pinupuon na digong, eh sila pa yung naging dahilan kung bakit pa lalong hindi nakalaya tong si kataas-taasan at kapoon-poon ng kadigungan. So yan na, so pa-comment lang po sa baba, binabasa ko po lahat yan. At syempre, yan po sa replay. So palag, pa-subscribe, di makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. No? Okay? So thank you mga kababayan, kita na lang ulit tayo mamaya sa Radyo Pilipinas.